Dahil ginugol ang Olympics sa Paris, France nitong taon na nakikipagkompetensya hindi para sa mga medalya, ngunit upang maiwasan ang hindi maiiwasang mga huling pwesto sa halos lahat ng sports, ang 16 na atleta ng North Korea ay maaaring mapahiya sa publiko kapag sila ay umuwi na walang nakuha na mga medalya. Sa kasaysayan ng Olympics, ang mga North Korean ay palaging hindi maganda ang pagganap sa Winter Olympics. Walang pinagkaiba ang mga taong ito. Ang pinag-isang Korean women's hockey team noon ay nagtapos ng walang panalo at ang North Korean alpine skier sa men's giant slalom ay pumesto lamang ng mas mahusay kaysa sa mga atleta na hindi nakakompleto sa nasabing karera. Ang kanilang pagganap sa mga laro sa kanilang kasaysayan ay marahil ang pinakamahusay na kinakatawan ni Jong Kwan-bom, isang speed skater na nakaharap sa yelo ilang segundo matapos ang baril hudyat ng simula upang simulan ang karera ay pumutok at lumitaw upang subukang unahan ang isang Japanese skater. Nang magsimula muli ang karera, muli siyang natumba. Ang pampublikong kahiyan sa Hilagang Korea ay ginagawa upang mapilitan ang mga tao, lalong-lalo na ang kanilang mga atleta na mapabuti ang kanilang pagganap sa mga Olympics. Ang mga sesyon ay nagsasangkot ng panahon ng pagpuna sa sarili kung saan ang miyembro ng partido na pinapahiya ay dapat umamin sa kanilang sariling mga pagkakamali. Kapag ito ay tapos na, ang grupo ng mga taong nakikinig sa pag-aamin ay magkakasamang sasampalin ang tao ng kanilang sariling pagpuna. Ang mga pampublikong kahiyan na ito ay bahagi ng buhay ng partido sa Hilagang Korea, ayon kay Michael Madden. Si Madden, isang analyst para sa 38 North, isang website na pinapatakbo ng US Korea Institute sa Johns Hopkins School of Advanced International Studies, ay nagsabi na ang pampublikong kahiyan ay ginagamit para sa pampolitikal na pag-aaral at mga sesyon ng edukasyon at kung minsan nauwi pa ito sa pagpaparusa sa mga atleta at ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng membro ng pamilya ng mga bigong atleta. Ito ay isang nakagawiang bahagi ng buhay ng North Korea at nalalapat sa lahat ng membro ng Workers' Party of Korea mula sa mga empleyado ng pabrika hanggang sa mga sundalo hanggang sa mga matataas na opisyal lalong-lalo na sa kanilang mga atleta. Karaniwan, ang mga sesyon ay nagaganap tuwing 2 linggo, ngunit ang mga atleta, lalo na ang mga naglalakbay sa ibang bansa, ay ipinapahiya sa publiko tuwing 3-4 na araw. Depende sa antas ang pagpuna na inilalapat. Ang mga atleta at coach ay maaari ding italaga na gumawa ng hindi ganong masensinang pagtatrabaho at paggawa tulad ng pag-ukay ng kanilang mga kanal o paglilinis sa gilid ng mga kalsada. Tulad na lamang sa nangyari kay si Choi Yun-mi na nagsanay bilang isang boksingero sa Hilagang Korea bago tumalikod sa timog ay nagsabi sa CNN noong 2014 na ang mga pampublikong sesyon ng kahihiyan ay tumitindi lamang kung ang mga atleta ay matatalo sa mga karibal tulad ng Japan, South Korea o sa mga Amerikanong atleta. Sabi niya na halos hindi mo na matuloy ang pakikipagkompetensya dahil iniisip nila ang takot at pangangamba sa kanilang mga sarili at pamilya kapag sila ay natalo. Nang mabigo ang 2010 World Cup team na gumuhit ng isang laro bago maalis sa yugto ng grupo, umuwi sila para sa mas malaking kahihiyan. Ang mga manlalaro at coach ay sumailalim sa 6 na oras na pampublikong pagpapahiya na inulat na dinaluhan ng daang mga atleta, coach at opisyal ng North Korea. Ang coach na si Kim Jong-hoon ay napilitang gumawa ng manual labor bago bumalik pagkaraan ng ilang linggo sa isang mas mababang tungkulin dahil ang 22 Olympians ay hindi kasali sa malawak na pagsasanay o paghanda, maaaring mahigit na malaking gagawin pagdating sa parusa. Ang mapahiya sa harap ng kanilang mga kasamahan ay mas mabuti kaysa sa kahalili ng mga atleta na ipinapadala sa mga pasilidad ng detention sa panahon ng pamumuno ni Kim Il-sung, ang lolo ni Kim Jong-un. Ito ay isa sa mga kampo kung saan sinabi ni Chol Won-kang na nakatagpo niya ang isang membro ng North Korea noong 1966 World Cup team. Sa kanyang aklat, The Aquariums of Pyongyang, sinabi ni Kang na si Park Sing-jong-jin nakakuha ng reputasyon para sa kanyang sarili sa kampo pagkatapos makaligtas sa isang napakatagal na stint sa isang sweet box. Ang iba pang mga bilanggo ay tinukoy si Park bilang isang ipis dahil ang mga alingaungaw na siya ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagkain sa bawat insekto na tumatawid sa kanyang landas.
Sinimulan ng koponan ni Park ang 1966 World Cup at sa namamanghang paraan sa pamamagitan ng pagkabigla sa Italia at pagiging kwalipikado para sa quarterfinals. Pagkatapos ng pagkapanalo ng Italy, umabot sa Pyongyang ang maalingaw ng mga koponan ay nagsagawa ng wild drinking binge at maaaring nasira ang no sex rule na itinanim ni Kim Il-sung. Nang harapin nila ang Portugal sa sunod na round ay hindi pa rin nakakabawi ang koponan. Sumulat si Kang at natalo. Ang account ni Kang ay pinagtalunan ng ilan sa mga manlalaro ng koponan na nakapanayam para sa isang dokumentaryo ng BBC noong 2009. Ayon kay Madden, ang huling kilalang kaso ng isang atleta na ipinadala sa isang katulad na pasilidad ay noon pang 1990s. Siyempre, ang potensyal para sa isang mas matinding parusa ay naroon pa rin sa sinumang North Korean na patunayang nagkasala sa papamaya ng kanilang pinuno. Sa mga kasong iyon, hindi lamang ang nagkasalang partido ay gumugugol ng buhay sa isang mahirap na kampo ng paggawa kundi 3 henerasyon ng kanilang pamilya ang inatulan na gawin din ito. Gayunpaman, ang ilang mga atleta na namamahala upang magdala ng kaluwalhatian sa remen sa pamamagitan ng pagkapanalo ng medalya o tropeo ay maaaring asahan na gantimpalaan ng mga kayamanan ng Pyongyang. Ang mga matagumpay na atleta ay ginantimpalaan ng mga mamahaling sasakyan, mga apartment, mga titulo ng estado at napakalaking atensyon ng media na humahantong sa paggawa ng mga dokumentaryo tungkol sa kanilang buhay. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.